Mga ka-sports, dalawa na lang ang araw bago magsimula ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. At November 28 na agad ang unang laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam kasunod pa ng December 1. Pareho ang crucial games para sa ranking at Olympics pathway. Pero imbis hype ang mararamdaman, galit at panggigigil ang naririnig natin sa social media. Bakit? Kasi sa gitna ng napakalagang laban kontra Guam na may mga Phil-Am at malalaking players, ay tila hindi satisfied ang fans sa mga pinili sa Final 12. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, napakarami talagang nagre-reklamo online. Ang dahilan? Para sa kanila hindi na raw pang international ang ilan sa mga veterano, especially sina Japet Aguilar at Junmar Fajardo. Yes, mga ka-sports ang tatangkad, pero bumabagal na po ang kanilang galaw. Hirap sila sa quick switches, mabagal sa pick and roll defense, hirap sa high pressure FIBA spacing, lalo na sa laban sa Guam na ngayon ay mas bata, mas mabilis sila at mas athletic. Kaya sabi ng mga netizen, pang PBA pa sila pero pang FIBA, delikado. Isa pa sa sinabi ng mga fans, masisira tayo sa mga mobile bigs ng Guam. Sa November 28, inaasahan ng Guam na maglalaro ng spread offense, shooters everywhere at mabilis na cuts. Ito mga ka-sports ang mismong kahinaan ng ating mga bigs. So ngayon, dalawang susunod na laro ang haharapin ng Gilas. Kailangan natin ng shooters, playmakers at wings na kayang sumabay sa bilis ng Guam. Pero ito ang concern ng fans. Unang-una kay RJ Avrientos. Yes, mabilis pero turnover prone. Pangalawa, undersize siya versus Guam's big guards. Pangatlo, hindi pa consistent ang kanyang shooting. At panghuli, yes, future star. Pero pang high stakes FIBA game na ba siya ngayon? Pangalawa si CJ Perez. Scorer pero medyo ball dominant. Pangalawa, nahirapan sa FIBA spacing. Pangatlo, may lapses sa perimeter defense. At panghuli, kalaban natin ang Guam na may shooters na kung saan kailangan ng consistent defender. At panghuli, Scottie Thompson. Isang energy player pero exposed na ang shooting weakness sa FIBA. Kailangan natin magipagsabayan sa shooting ng Guam. Hindi pwede puro hassle lang. Kaya mga ka-sports, galit na galit ang mga fans kasi para sa kanila may mas bagay na dapat ipalit. So sino ba ang gusto ng mga fans at bakit na ang mga player na ito ay mas bagay sa Guam matchup? Unang-una sa ating listahan sila kay Renz Abando, the perfect wing versus Guam. Bakit? Simple lang, isa siyang elite athlete, kayang bantayan ng athletic score ng Guam, magaling sa transition nightmare, isang spacing threat, taas ng kanyang vertical at taas ng kanyang energy. Mas bata, mas explosive kaysa kay Scottie sa wings. Ayon ng mga netizen, Guam athletic wings, Renz ang perfect daw na answer. Pangalawa, si Juan Gomez Diliano na mas magandang PG versus Guam. Bakit? Dahil isa nga siyang better shooter than RJ. Isa din siyang better na playmaker, good size guard, hindi maliit tulad ni RJ. May international experience, mas compose siya under pressure. Kaya sabi nga ng mga netizen, kailangan natin ng guard na may shooting in size like Juan JDL. Sumunod si Jordan Heading, the shooter that we need. Ito ang pinakamalaking reklamo, shooters po talaga. Dahil nga mga ka-sports, di pa po nakakaalam, ang Guam is composed with a team of 40% 3-point shooters. Magaling din sila sa rapid ball movement at also napakagaling nila sa drive and kick offense. Ang kailangan dito, simple lang po, si Jordan Heading na isang pure legit shooter. Catch and shoot, quick release, siya mismong weakness of Guam defense kapag kumalat ang spacing. Kasi nga sabi ng mga netizen, why no Heading? FIBA is a shooter's game. Sumunod si Greg Slaughter, the legit 7-footer versus Guam bigs. Si Greg ay may height advantage, napakagaling mga ka-sports bilang rim protector, mas magaling siya at mas fresh kaysa kay Japet and Junmar. Better size and length for international matchup, perfect body type versus Guam's naturalized big. And also, member na po siya ng Gilas noon pa. Sabi nga ng mga netizen, kung bigs ang problema, bakit hindi isama ang legit 7-footer na si Greg Slaughter? At panghuli si Gio Chu, the future big we need. Ang player na ito ay may taas na 6'10" at mas bata pa, mas mobile, isang modern bigs na magaling sa pick and roll in shot blocking. Mas bagay sa spread offense ng Guam at mas may future development, pero this matchup suits him. Ayon nga sa mga sinabi ng netizen, kung papahirapan tayo ng young athletic Guam, bakit hindi gamitin ang young athletic like Gio Chu? So mga ka-sports, why these games
are crucial. Hindi ito simpleng friendly match lang ha. Ito ang Asian qualifiers para sa FIBA World Cup. At bawat panalo ay may epekto sa world ranking ng ating inang bayan. And also, ang resulta ng larong ito ay mag-i-impact din sa Olympics 2028 seeding. And also, future qualifying windows. And lastly, confidence ng team sa bagong system ni Coach Tim. Guam might be as small as a country pero hindi sila maliit sa basketball. May mga Phil-Am, may mga shooters, may athletic bigs. They nearly upset New Zealand years ago at ngayon mas malakas na po sila. Kaya hindi pwede ang lineup na mabagal, hindi pwede ang lineup na walang shooting, hindi pwede ang lineup na luma ang estilo. Ito ang punto ng ating mga netizen. So mga ka-sports, hindi po ito hate. Ito po ay concern. Gusto ng fans ang panalo, gusto ng fans ang modern Gilas. Ang tanong, bakit hindi bigyan ng chance ang bagong henerasyon? Bakit hindi gamitin ang mga mas bagay sa Guam? At bakit paulit-ulit ang mga pangalan na hindi naman nagwo-work sa FIBA style? Sa darating na November 28 at December 1, makikita natin kung tama ba ang mga piniling veterans o may katwiran ang mga fans na nagsasabing Coach Tim, magbago na tayo. Panahon na ang bagong Gilas lineup. Ikaw mga ka-sports, kayo ba? Sino ang mas gusto nyong kasama sa Gilas versus Guam? Agree ba kayo sa fans na dapat sina Greg Slaughter, J.U. Chu, Juan J.D.L., Abando at Heading ang dapat ipasok? Comment your thoughts below. At huwag kalimutan mag-iwan ng like, share, subscribe at pahit ng notification bell para updated po kayo mga ka-sports sa ating mga susunod pang i-upload. So paano? Ingat po kayo.